Sakto bang 5:30? Good morning din po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Saan mang dako po tayo na lugar naroroon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, buhay at lakas na ipinagkakaloob po sa atin sa araw na ito. Ang morning devotion po sa pagkakataong ito ay mula sa District 8 sa pangunguna ng aming butihing pastor, District Supervisor, Pastor Pedro Bigondraños. At ako po ay mula sa Antipolo Door of Faith Church sa pangunguna ng aming pastor, Pastora Eupemia Anyain. Bilang pasimula po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon ng huwag mangamba. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin po kayo, O Diyos. Kayo, O Diyos, yung aming maparangalan ngayong umagang ito, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magtiwala sa Diyos ng buong puso, mararanasan Kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari, itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Tinig niya'y pakinggan at panghawakan, salita niya'y
hindi bibigo. Huwag matakot, saan mang digmaan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari, tataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila, ang Diyos na dakila. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Do you deserve the highest glory, O Panginoon? Dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Diyos na mabuti. Diyos na dakila at tapat at di nagbabago. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw, sa panibagong umaga, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa panibagong lakas, sa panibagong pagkakataon na kami po ay makalalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sa katapatan ninyo sa amin. Tunay po na tapat ang inyong mga pangako at kailanman hindi ito nagbabago. Hayaan nyo nga po na sa pag-aaral ng iyong mga salita, sama-sama po kaming magpakumbaba sa iyong harapan. Inihiling po namin ang inyong mapagpalang kamay, ang laging sumama sa amin, ang siyang umabot sa amin na anumang sitwasyon ang maranasan namin sa aming buhay, saan mang dako kami naroroon, ang patuloy na kahabagan at biyaya ang maranasan po namin. Alam po namin na wala kaming magagawa kung hiwalay po kami sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Dalangin po namin na ang pagkilos at pagsama ng inyong banal na Espiritu ang siyang maranasan namin. Kayo po, O Diyos, yung mabigyan namin ng parangal at pagdakila ngayong umagang ito, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang sa teksto po na awit. Makipagbukas po tayo sa awit, Kapitulo 77, chapter 77, verse 1 to 5. Ang sabi po dito ay sa verse 1, tumawag ako ng malakas sa Diyos. Tumawag ako sa Kanya upang ako'y Kanyang mapakinggan. Verse 2, sabi po doon, sa panahon ng kahirapan, nananalangin ako sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, nananalangin akong nakataas ang aking mga kamay at hindi ako napapagod. Ngunit wala pa rin akong kaaliwan. Sabi po sa verse 3, kapag naaalala ko ang Diyos, napapadaing ako at para bang nawawalan na ng pag-asa. Sabi po sa verse 4, hindi niya ako pinatulog. Hindi ko na alam ang aking sasabihin dahil balisang-balisa na ako. Sabi po sa verse 5, naalala ko ang mga araw at taong lumipas. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi po doon sa ating binasa sa verse 1, sabi po doon ay magalak po tayo. Ang aking pong teksto na aking natunghayan sa salita ng Diyos ay pinamagatan ko pong magalak sa Panginoon sa panahon ng kabagabagan o kabalisahan. Ito pong awit ay mula sa mga Hebrews na ang kahulugan nito ay ang awit.
Isinulat po ito ni Asaph at ito po ay inawit ni Hedutun. At sila po ay mang-aawit sa lumang tipan noong panahon mula sa lahi ng mga Levita. At makikita po natin na kahit sila ay dumating sa buhay na yung panahon na sila ay mayroong kabagabagan o pagkabalisa sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, makikita po natin na ang sulat na ito na isa si Haring David, na siya po yung nagsabi nito, at siya po yung si Haring David na yung desire ng puso niya ay umawit sa Panginoon. Bilang isang hari, si David, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na magpuri sa Panginoon. Kahit na ano pa mang problema o sitwasyon na nararanasan niya, ay lagi siyang nagpupuri sa Panginoon. Tulad po nating mga Kristiyano, lagi po tayong magpuri sa Panginoon sa kabila ng nararanasan natin sa ating buhay. At isa siyang merong dedication sa Panginoon. Meron siyang pagnanasa bilang isang alagad at lingkod ng Panginoon. Subalit dumating sa buhay niya ng panahon na iyon na siya ay nagkakaroon ng kabagabagan. Bakit po kaya habang siya ay bilang pinuno, bilang hari, meron siyang kabagabagan or kabalisahan? Kung titingnan natin na siya ay isang hari, marami siyang pwedeng gawin. Ang lahat ng kapasyahan, ang lahat ng utos, kasi nga po siya po ay hari. Pero hindi iyon ang naging kasayahan at kagalakan sa kanyang puso. Bagamat ginagawa niya yung katungkulan niya yun bilang hari, subalit hindi pa rin yun sapat sa kanyang buhay, na siyang nagkakaroon ng kabagabagan o kabalisahan sa kanyang sarili. Dumarating ang pagkakataon na bilang hari ay kaya naman niyang gawin, kaya niya namang magpasya dahil maraming tutulong sa kanya. Pero kapag dumarating sa kanya yung kabagabagan o pagkabalisa, ay nagkakaroon siya ng kagalakan, ng kaaliwan, kahit na siya ay dumarating sa ganoong mga pagsubok sa panahon ng kabagabagan o kabalisahan. Kung titingnan po natin bilang hari, kaya niyang magpasya, di po ba? Magtawagin ng mga yung mga tauhan niya, tumawag at utusan ang mga taong nasasakupan niya dahil nga siya ay isang hari. Pero bagamat siya ay isang hari, wala pa rin yung tinatawag na kagalakan na nagbubuhat sa Panginoon. Bakit po kaya? Mayroong bahagi sa puso niya na hinahanap niya. Meron siyang kakulangan pa na hinahanap pa sa kanyang buhay sa pagkakataong iyon. Bilang isang hari ay makikita po natin na kahit na ginagawa niya yun ay may kulang pa sa kanyang buhay. Tayo po, di po ba, pag tayo po mananampalataya, minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, pero dahil sa sobrang kaabalahan natin sa ano pa mang mga bagay, kapag meron pang hinahanap yung ating puso, meron pang hinahanap yung puso natin. Katulad po ni David, meron pong hinahanap sa kanyang buhay. At bilang isang hari, at makikita po natin, ano po ang ginagawa ni David ng panahong iyon noong siya ay may kabagabagan o kabalisahan. At tingnan natin kung ano ang makapagbibigay sa kanya sa panahon ng sitwasyon niya na siya ay nababagabag. Sabi po dun sa verse 1, ano ang ginagawa ni Haring David bilang hari na iyong
kagalakan o kaaliwan niya sa panahon na siya ay nababagabag o nababalisa. Sabi po sa verse 1, dumaing ako ng malakas sa Diyos. Tumawag ako sa Kanya upang ako'y Kanyang mapakinggan. Amen. Ano po ang ginawa ni David bilang isang hari? Ang ginawa po ni David bilang isang hari ay tumawag siya ng may pagsusumamo sa Diyos. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos, sapagkat binibigyan po si Haring David ng kapangyarihan na makapanalangin, makatawag sa kanya ng may pagsusumamo. Amen. At ano po ang paraan kung bakit iyon ang nagbibigay sa kanya ng kaaliwan sa panahon na siya ay nababagabag? Sa kanyang sitwasyon ng kanyang buhay. Kahit na siya ay hari at lingkod ng Diyos, patuloy pa rin siyang tumatawag. Kahit na abala siya sa mga gawain niya, tumatawag pa rin siya sa Panginoon. Abala siya sa kanyang mga ginagawa bilang isang hari. Hindi niya nakakalimutang tumawag sa Panginoon. Amen. Tingnan po natin kung paano nagkakaroon si David ng kagalakan o kaaliwan sa kaniyang puso. Amen. Siya ay dumadaing sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba bilang Kristiyano dumadaing sa Panginoon? Tumatawag sa Panginoon? Amen. Dumaing siya ng malakas sa Panginoon. Ibig sabihin, nababagabag ang kanyang puso, nababalisa ang kanyang puso bilang isang lingkod niya. Nababagabag ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Umiiyak siya ng may pagsusumamo, ng may pagdaing sa Diyos. At iyon ay ang nagbibigay galak at kaaliwan niya sa panahon na siya ay nababagabag o nababalisa. Tayo po kapag may kabagaban o kabalasihan, balisahan, kabigatan ng ating puso, ano po yung ginagawa natin? Ano po yung unang hinahakbangan natin? Amen. Pero si David, ang ginagawa niya ay umiiyak sa Diyos. Ang pag-iyak ni David ay pagsusumamo, pagsuko ng kanyang buhay sa Diyos, na alam niya na kapag tumawag siya sa Diyos, siya'y papakinggan. Amen. Tulad po natin, na alam niya, na alam ng Panginoon na tayo ay tunay na nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay tutugunin ng Panginoon. Dahil alam natin na ang Diyos ang kikilos at gagawa sa ating buhay. Ang ginawa ni Haring David ay umiyak at dumaing ng may pagsusumamo nung oras na iyon, nung panahon na siya ay nababagabag. Hindi po siya nababagabag sa kanyang mga sitwasyon na nararanasan niya sa buhay, kundi iyong nababagabag ang kanyang kalooban dahil naniniwala si Haring David na ang Diyos ang magbibigay kaaliwan sa kaniya. Dahil ang dinadaingan niya ay kilala niya at iyon ay ang Diyos na may plano sa kanyang buhay. Sabi pa niya, sabi po ni Haring David, tumatawag ako sa kanya upang ako ay mapakinggan. Amen. Ang ginagawa ni David ay laging tumatawag. Amen. Lagi po tayong tumawag sa Panginoon. Huwag po tayong titigil. Lagi po tayong tumawag sa Panginoon. At dumadaing ng malakas sa Diyos at patuloy na tumatawag sa Kanya na alam niya na ang Diyos na Kanyang tinatawag ay dinadaingan
ay alam niyang ito ay nakikinig sa kanya. Amen po ba? At naghihintay siya ng tinig ng Diyos para mapakinggan ang kanyang pagsamo, pagdaing at pagdawag para siya'y mapakinggan. Amen. Ang Panginoon, kapag nakita niya sa panahon na ang kanyang mga lingkod ay nababagabag o nababalisa, anumang pinagdaraanan ng bawat lingkod niya, nakilala na kung sino ang Diyos na kanilang tinatawagan. Amen. Nakikinig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam po ni Haring David na siya'y papakinggan ng Diyos dahil naroon yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Alam niya na bilang lingkod, ang kanyang pagsusumamo sa Diyos ay iyong pagdaing niya, iyong pagtawag niya. Alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam ng Diyos o alam niya kung sino ang Diyos na kanyang tatawagan at alam din niya na papakinggan siya ng Panginoon. Alam ni Haring David kung sino ang Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Amen. Kaya po right now, alam po ng Panginoon ang ating puso at isip. Ang ating buhay. Amen. Sabi po ay, He is now, ngayon, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba? Alam ni Haring David kung sino ang Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Tayo po sa panahon ngayon, kapag may kabagabagan sa ating puso o kabalisahan sa ating puso, sa ating buhay, na kahit anumang sitwasyon na maranasan natin, ay lagi po tayong magalak sa Panginoon. Let us rejoice to the Lord. Magalak sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Ang Diyos natin ay buhay, lagi niya tayong pinakikinggan. Kaya ang pagdaing ni David sa Panginoon ay binibigyan niya ito ng kahalagahan dahil pinapahalagan niya ang Panginoon. Ganon din po tayo. Bilang pagpapahalaga sa Panginoon, pinapahalagahan din po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Dahil alam niya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na tinatawagan, Diyos na dinadaingan. Amen. At sabi po doon ay, lagi tayong manatili sa Panginoon at magtiwala. Amen po ba? Sa anumang sitwasyon na nararanasan sa ating buhay, ay lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Alam ni Haring David na siya ay papakinggan ng ating Diyos, Amang nasa langit. Sapagkat ang Diyos ay nakahanda sa mga anak niya, na kung sa panahon ng kabagabagan o kabalisahan, kapighatian at pangyayari sa buhay ng Diyos ay laging nakahanda siya para sa atin. Loobin nawa ng Panginoon na tayo sa panahon ng kabagabagan o kabalisahan ay lagi nating hakbangin ang tumawag at dumaing sa Panginoon. Hindi naman tao ang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Amen. Siya po ang una nating tawagan. Siya po yung una nating daingan. Amen. Magkakaroon tayo ng puso na may malapit na relasyon sa Diyos. Magkaroon po tayo ng puso na may malapit na relasyon sa Diyos. Yung tamang relasyon sa Diyos. Pakikipagtipan sa Panginoon. Si Haring David sa panahon na yaon ay nagnais siya na laging tumawag. Dumadaing siya lagi sa Panginoon.
sapagkat kilala niya ang Diyos na kanyang tinatawagan, Diyos na dinadaingan, Diyos na pinaglilingkuran, dahil kilala niya kung sino ang Diyos sa kaniyang buhay. Na alam niya na ang Diyos ay nakikinig sa kanya kapag siya ay tumatawag. Amen. Siya'y tumawag ng may pagsusumamo sa Diyos at umiiyak. Yun po ang ibig sabihin ng verse 1. Punta po tayo sa verse 2. Ang sabi po doon, sa panahon ng kahirapan, nananalangin ako sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, nananalangin akong nakataas ang aking mga kamay at hindi ako napapagod. Ngunit wala pa rin akong kaaliwan. Amen. Sabi po doon ay, sa panahon ng kabagabagan o kabalisahan, siya'y nananalangin sa Panginoon. Ito ay lagi niyang ginagawa araw-gabi. Amen. Ang pagtaas ng kamay ay tanda ng pagsuko sa ating Diyos sa tuwing tayo ay nananalangin sa Panginoon. Amen. Sabi doon ay dahil kulang pa ang kanyang kaaliwan ay mula sa Panginoon ay lagi siyang nananalangin na bigyan siya ng kaaliwan sa Panginoon. Hindi siya tumitigil sa panalangin. At doon ay binigyan siya ng kaaliwan at kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung tayo po ay nababalisa, bibigyan niya po tayo ng kaaliwan, ng kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Sabi po sa verse 3, kapag naalaala ko ang Diyos, napapadaing ako at para bang nawawalan na ng pag-asa. Amen. Naaalala niya ang Diyos sa panahon na humihina ang kanyang espiritu. Amen. Di po ba tayo mga Kristiyano minsan humihina yung ating espiritu pag tayo may nararanasang mga pagsubok. Pero bagamat ganun man ang nangyayari, pero higit ang Panginoon yung nagbibigay ng kalakasan at kagaalakan, kaaliwan sa ating puso upang hindi natin maranasan ang ganoong bagay. Amen. Naalaala niya ang Diyos sa panahon ng humihina ang kanyang espiritu at iyon po ang nakapagbibigay ng kaaliwan kay Haring David. Amen. Naroon pa rin ang pagnanasa na kapag siya ay dumadaing, bagamat siya ay nawawalan ng pag-asa, naalaala niya ang ating Panginoon. Amen. Lagi po nating alalahanin ng Panginoon. Kahit sa ano pa mang sitwasyon na nararanasan natin sa buhay, masaya man, malungkot man, kapighatian man, ay lagi nating alalahanin ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. At bilang mga anak ng Diyos, sa panahon na tayo ay may kabagabagan, pinagdadaanan, ang gagawin natin ay humingi ng tulong sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Lagi tayong magpabalot sa banal na dugo ng Panginoon. Amen. At sabi po sa verse 4 at 5, hindi niya ako pinatutulog. Hindi ko na alam ang aking sasabihin dahil balisang-balisa na ako. Sa verse 5, naalala ko ang mga araw at taong lumipas. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi doon ay anumang sitwasyon, anumang kabagabagan o kabalisahan na nangyayari sa kanyang buhay, patuloy pa rin siyang nananalangin at nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Amen. Meron po tayong Diyos na nakikinig sa atin, na handa tayong pakinggan. Nais po ng Panginoon na tayo po ay
makalapit sa Panginoon at magbigay ng oras sa panalangin at alalahanin natin na lagi na ang Diyos ang siyang tutugon sa atin. Amen po. Sa Panginoon natin hanapin ang kaligayahan at ibibigay sa iyo ang ninanais mo. Amen po ba? Amen. At patuloy na lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Amen. At dahil kilala ni Haring David ang Diyos na kanyang tinatawagan ay patuloy na lagi siyang nagpupuri at nananalangin sa Panginoon. Amen. Kaya tayo po ay laging magpakapanalangin. Lagi po tayong dumalangin sa Panginoon. Isuko ang ating buhay sa Panginoon. Amen. At patuloy na lagi nating maranasan ang kanyang banal na presensya sa tuwing tayo mananalangin sa kanya. Amen. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tunay na mabuti, tunay na tapat at laging laan sa ating buhay. Amen. At patuloy na siya po ay patuloy na laging maghari sa ating buhay sa kabila ng tayo ay naglilingkod dito sa ibabaw ng mundo. Amen. At patuloy na malapit na rin po ang pagbabalik ng Panginoon, kaya ngayon po ay patuloy na lagi tayong manalangin sa Panginoon, mag-alay ng papuri sa Panginoon, at laging maging malapit tayo sa relasyon ng Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyo, sa pagsama ninyo, banal na Espiritu, sa mga salitang nahayag sa inyong harapan, Panginoon. Nahayag ngayong umaga. At dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng nakaririnig ng salita mo, O Diyos, para sa aming lahat. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Abutin niyo po silang lahat, Panginoon. Ingatan niyo po silang lahat, Panginoon, saan man sila dako naroroon, O God. At makapagbigay ng oras at panahon na kami ay makapanalangin na kami ay makapanalangin sa iyo, Panginoon. At patuloy na handang makinig po kami sa iyo, Panginoon. Anumang sitwasyon o problema, pagsubok ang maranasan namin sa buhay ay patuloy na sa iyo kami tatawag, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Sa iyo lang namin itinataas, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito, O God. Ang inyong mga salita ay maging kalakasan namin at kaaliwan at maging kalakasan ng aming espiritual na buhay upang lalo kaming maging malago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Purihin po kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, Panginoon. Sa oras na ito, salamat po sa inyong mensahe, sa kapahayagan na ipaabot sa amin upang kami ay magkaroon ng malapit at tamang relasyon sa iyo. Magbigay kami ng oras, magbigay kami ng panahon na makapanalangin sa inyo. Dahil kayo ang Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. At patuloy na itinataas ka nga po namin sa aming buhay. At kayo yung mabigyan namin ng kaluguran, Panginoon. At nawa ang aming mga pinag-aralan na ito, Panginoon, ay patuloy na tumimo sa aming puso't isipan upang maging kalaguan ang aming espiritual na buhay, Panginoon. At patuloy na pakalakasin niyo po kami araw-araw
upang laging magpuri kami at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Kayo po ang kalakasan at katatagan namin upang kami ay magpatuloy sa buhay na ito. Kayo po ang aming itinataas, pinaparangalan at inaalayan ng pagdakila. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. God bless po.